Okay? So mayong buntag natong tanan mga igsoon. Salamat ta sa presensya sa Dios sa atong taliwala. Iyan ang promise, duha o usa o duha nga nagpundok para sa iyang ngalan ay sa tunga. Naa siya sa tunga. So karon naata sa iyang lawas, we are part of His body, the church, and we are worshiping the living God. So this time, mga igsoon, ipadayon nato ang the book of Psalms, ika-132 na nga nato nga pagtuon ug naa nata sa Psalm 86. Psalm 86. This is a prayer of David. A prayer of David. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, and we are so grateful sa imuhang pagpanalangin namo nga mahimo mi nimong servant, and please help us, Lord, nga mahimo ming careful gyud sa among pagka Kristohanon kay ang yawa na ningkamot pud nga di mi makapangalagad nimo. But we are not just your children, we are your servant. So we ought to serve you, O God, until we die. So please help us, guide us, protect us, and help us to believe in your guidance because you already promised provision, protection, and guidance as we serve you, Lord. All we need to do is to believe in everything that you say in your word, the Bible. And please help us, Lord God, to learn once again sa experiences ni David, Lord, sa iyang kinabuhi. And I pray that you will prepare our hearts and our mind and help us, Lord God, to be a good student this morning. For your glory we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Tokens of Triumph in Times of Troubles. Part number 1. Naabay triumph in times of trouble in the life of David? Yes. And there is a token. Na ay token. Sabot ana, remembrance nga kita, makakita ta mga kaigsunan, kung giunsa sa Ginoo si David nga in spite of all the problems that he experienced, naagihapoy ni subaw nga panalangin. Kita gisubaw ta sipon mga igsoon. Diba? Naagihapon ni tunga nga panalangin sa kinabuhi ni David. And the reason why, because David, ang iyang faith sa Ginoo mga igsoon, lig-on kaayo. Dili man perfect si David, pero ang iyang pagtuo perfect mga igsoon diha sa Dios. So kung ato ning sundon ang iyang pagtuo mga kaigsuonan, ma-experience po nato ang na-experience ni David, which is triumphant in times of problem. Naagyapon tay triumph nga madawat sa tunga-tunga sa atong mga kalisod, sa mga problema sa kinabuhi. And we can also have a token na mabili nato sa atong generation. No? Kinabuhi na mo sa una, ninduta na istoryahon no niya, ang nag-istorya na ba? Ang imong apo, no, bisag wa na gud niya na experience pero maoy story nga iyang nadunggan ba. Ang kinabuhi sa una sa akong lulo lisod kaayo pero tungod kay iyang gihatag iyang kinabuhi sa Ginoo. O din mo siya naka-learn ana from his father and the true experiences of his father with his lolo. Kanindot ana. Diba? Diha nagsugod sa imuha, unya sa imong anak, diha imong gi-guide ang imong anak how to win this life with God. With God. Diba? Bisag unsa pa na educational attainment nimo mga igsoon, without the Lord, wa gyud nay kapuslanan sa kinabuhi sa Kristohanon. The more knowledge you have in this world, the more dangerous ka sa buluhaton sa Ginoo. Dili ka mahimong useful, dili ka asset. You will become a problem. The more knowledge ngay mo naangkon sa kalibutan. Kay kuan man na siya, useless man na. Pero katong usa ka tawo nga why earthly knowledge, gihatag ang kinabuhi sa Ginoo, gipuno sa Ginoo sa kaalam. Ug nahimo siyang galamiton sa Dios. Ngano man, only God can tell you what to do. Only God can guide you sa sakto nga angay nimong buhaton. Now, kaning Psalm 86, mga igsoon, is the cry of a servant who knows his need.
Trust God's mercy and exalts His greatness. Dili ang greatness ni David ang iyahang gisinggit mga igsoon, kundi ang iyas Ginoo. It is both a prayer of dependence and a song of devotion, reminding us that the God who bows His ear is the God who lifts our hearts. Ang Ginoo na yun, nag-invite nato mga igsoon, pag-ampo mo. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ang ato na yun is nitawag ta sa Ginoo. Gi-invite ta, gi-encourage ta sa Ginoo mga kaigsunan, which mao'y gibuhat ni David. Si David, wala siya nagpasigarbo sa iyang kaugalingon. Ang iyang gipakita sa Ginoo nga siya weak siya without the Lord. Humble siya diha sa tumangan sa Ginoo mga kaigsunan. So, kani nga hilak ni David o pag-ampo ni David mga kaigsunan, kung imong hunaw-naon ba, hari gud siya gud. Hari siya. But even the king has a need. Mao na nga sa dihang nag-ampo siya sa Ginoo, he knows his need. He knows whom to trust. He knows asa siya mangayo, asa siya magpatabang. Karon ang pangutana diri sa doa, kay ba butas tong need? Kay daghan mga Kristohanon, kay ba sa ilang need? Unsa gani need na to? Unsa need na to? Okay, atong i-elaborate mga kaigsunan. But first, we need to understand, before makahuna-huna ta, makakamap ta og need, there must be a reason why we need it. So, ang atong pangutanon una, what is the reason why we exist? What is the reason why we are here? What is the reason why God saved us? What is the reason why we became part of His body, the church? Kaya kung dili nimo masabtan ang why, mga igsoon, di ka makadetermine kung sa imong need. Mao na nga sa imong pagkamembro sa simbahan, aw hutdo na nimo ang oras diha, basta lang naa ka, simba ka, mabasa kag Bible, but without any purpose and intention. Ngano mo basa man ka? Because of the purpose. Nganong giluwas ka, nganong nahimo kang part sa church. Pero wala ka kaibaw sa rason, nganong nahimo kang part sa church. Wala ka kaibaw sa rason, nganong giluwas ka. So wala kay need. So nibasa ra ka, but you don't really consider it as a need. So mo na nga itong kinabuhi, mga igsoon, gibugal-bugalan o ayo sa yawa, niya wa ka kasabot sa imong need. Mo na, when you pray, ang imong giampo sa Ginoo, Lord, kabangit, taon mi Lord, daghan kay may problema. The reason why we have problems, because wala na to gipangayo gyud ang sakto na to, need na to, for the purpose nga nung giluwas ta. Ang atong gipangayo para mabusog ta. Ang atong gipangayo para makabayad ta sa utang. Ang atong gipangayo sa Ginoo para makabayad ta sa mga tuition fees sa atong mga anak. Ang atong gipangayo sa Ginoo para ma-meet ang atong need sa physical. Not to meet the need of the purpose why we are saved. Do you know your need? You should know your need. So that the health, wealth, and time, maog yun na pangayoon na to. Dapat sa Ginoo, Lord, free me in my time. Lord, strengthen my physical body, especially my spiritual side, so that I could go and serve you sa gospel ministry and sustain me with the earthly treasure. Kay bawg yun na Ginoo, nga mo na gikinanglan mga kaigsuonan. Because He commanded us to be a blessing, not to be a taker, but to be the giver, not the taker. So, saan na mo pagkahimong giver kung ikaw wala ka? So, kung nakaibaw na ka sa imong purpose, then you can see the need. David knows. He knows his need. O sa iyang need, mga kaigsunan, it is only God that can provide his need. He believes that only God can provide. And that is why, iyang pagtanaw sa Ginoo, God is great. Muna iyang i-exalt ang Ginoo, mga kaigsunan, sa pagkangilngig sa Ginoo.
So ato isgutan karon tulo lang sa kabutang mga igsoon. Number 1, supplication of the servant. Unsa may mga pag-ampo sa usa ka servant. David begins with humility, acknowledging his need and asking God to preserve his soul. Ang yawa, mga igsoon, mo'y tiguba sa atong soul, sa atong kinabuhi mismo. And we are so focused on the outward appearance, outward nga mga happenings sa atong kinabuhi, na neglect na to ang inward. So muna si David, niyo siya, Lord, the inward part of my life, preserve it. Wa kay siya pakialam mga kaigsunan anan sa gawas, ang Ginoo nagaling moingon niya, I will give you this kanang country. Unya ipa-invade sa Ginoo. Ang Ginoo mo guide niya. Pero ang gikumbati ni David, mga kaigsunan, is ang iyang inner being. Kay kung mapildi ka sa imong inner, how can you win? Sa imong outer. Naaman ang kadaugan magsugod sa sud, mga igsoon. So muna niyon si David, Lord, preserve my soul. Preserve my life. In Psalm 86, 1-4, mga kaigsunan, ingon sa Bible, bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Ano? Hari, oh. Asam siya poor? Ha? Financially? No. Poor in spirit. I am needy. In verse number 2, preserve my soul, for I am holy. O thou, my God, save thy servant that trusted in thee. So iyang gipusundayag sa Ginoo, Lord, nagsalig ko nimo, preserve me. Makaingon makatas Ginoo ana og di ta ma-foul mga igsoon ganyan. Nagsalig ko nimo, Lord, pero wag nakit-i. Sa diyang ingon ka ni salig ko nimo, Lord, pero wala di makita sa Ginoo ba? Di kay makita sa imong pastor. Nisalig ba kas Ginoo? Nisalig ka sa Ginoo, nisalig ka sa imong trabaho, nisalig ka sa imong negosyo. Asa maging imong gisaligan? What if kuhaon as Ginoo? Can you still live? Can you still worship God? Can you still come to church? Can you still go and take care of the soul nga gitawag nimong disciple? Can you still do the work of God because your reliance is on God, not on your personal business, not on your job? Si David, mga igsoon, bisa paghubuan nimo. Ang iyang pagsalig tuas Ginoo. Mo na nakanindot kinabuhi ni David, mga igsoon, mo na niyon siya, nagsalig ko nimo, Lord. Tanawa, kapila siya mag atubang o mag-ampo sa Ginoo. Ingon din is verse number 3, be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Nag-ampo ko matag adlaw. Unang iyang gisulti din verse number 4, rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord. Asa man imo gisangat ng imong kinabuhi, mga igsoon, to na imo gisangat katos kamot sa mga tao nga gamiton ka na sa ilahang personal nga kanang paggamit, but it is not related sa imuhang mission as a child of God. Hinumdumi, servant kita. And the people around us are our mission. So ayong ibutang imong kinabuhi sa imong mission, unya nakalimot na ka mga kaigsoon na that we are the servant of the Lord. Makalimot jud ka. Once nga ang mga tao nga gihimo nga misyon sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga imong ingnan sa pulong sa Ginoo sa ebanghelyo mga igsoon, sila na nahimong boss sa imong kinabuhi, maglisod jud kag kuha sa ilang kalagyod. Maglisod ka. Kay ngano man under man ka. No, not until that you can show to them your God. But how? Sa mo nimo pagpakita kung ang imong reverend tuan na sa tao. Wala na sa Ginoo. Pero kung bold kay ka mga kaigsunan nga bisan pa sir kung
imo kong tangtangon, di yun ako biyaan akong Ginoo. Because it is only He that can make me honest to you. Siya mo naghatag na kong kusog, siya naghatag na ko sa kinabuhi. So kung ma-dishonest ko niya, neither you can trust me. Naliman ka sa Ginoo, imong ilaron ang Ginoo, imong Indianon ang Ginoo, imong i-disregard. Unsa ka klase ng tao? Ginoo na guna. Mabitaw ang pastor sa iyo, na kayo mong pilig tao kasi ang saligan, mga igsoon. Ang imong commitment sa Ginoo. Because if you can do that to the Lord, God, dili nimo, di ka seryoso sa Ginoo, neither you can be serious with anything. That is the truth. Ginoo na guna, wa kay kahadlok sa tao pa. Well, it's very dangerous and difficult to be with a person, mga igsoon, that cannot keep his promise to God. Kay Ginoo na, unya imong giingon ana, ako pa nga tao ra ko. Mabito lang akong hangyo ninyo, if you want to serve the Lord, be faithful to Him. Be honest to Him. Be loyal to Him. Not to me. Not to me, because I am just a person. Ako sad, ang akong loyalty naa sa Ginoo, mga kaigsunan. Mahimo kong loyal sa buluhaton, mahimo kong loyal sa simbahan, kung mahimo kong loyal sa Ginoo. Lisod kaayo mga igsoon nga ang atong loyalty ba mabalin-balhin bitaw? Maginagmay ra kay na. Ang atong questionon pirmi, how is your loyalty sa nagluwas nimo? How is your loyalty sa naghatag nimo kinabuhi? Sa naghimo nimo? Lima ka di ka mahimo loyal sa Ginoo, mga kaigsunan mo na naghimo nimo. Mo na nagluwas nimo niya pagkahuman makasaad kag loyalty ngadto sa tao na sa Ginoo di nimo siya tungahon gani. Kaning pagsimba nato mga igsoon, kaning church attendance nato, this is just a very simple kanang sa pagpakita sa atong loyalties Ginoo. Kasi siya man nato gianhi, di mo man ta ni anhig tao. Wa man tay gi-honor, wa man tay gihimaya nga tao sa atong kinabuhi, mga kaigsoon. So we are here because of God. I will study because of God, not because of you. Muna sa diyang ihatag na mensahe, mga igsoon, dawato ni mo sa di, wa na ko'y mahimo, ana. Basta ang ako, kung unsay gihatag sa Ginoo, ako ihatag ninyo. Anhala na makita ang imong loyalty kung asa. Di ba? Naiuban mga membro, mas ganahan sila maminaw sa laing pastor kaysa ila mismong pastor. Naaka sa tao, mga igsoon, nagtanaw. Wala ka nagtanaw sa Ginoo. Kay kung imong pagsalig na apas Ginoo, saligan animo ang tao nga gihatag sa Ginoo nimo, kay ang Ginoo mo naghatag ana. Bisag unsa pa na siya ka mangmang sa imong pagtanaw, kung mao na gihatag sa Ginoo nimo, irreplaceable na. Because your trust naa sa Ginoo. No, the preservation of your soul is in that man that God provided to you. Di ta kapili ana. Usa na apil na mga igsoon nga dili ta kapili kanang pastor, di kita kapili gyud. Abi ra na nato makapili ta. Ngayon ta kapili pastor. Kaya ang Ginoo nag-ingon, I will give you pastors according to mine heart. Kinsa may nakaibaws kasing-kasing sa Ginoo. Kinsa nakaibaws kasing-kasing sa Ginoo. Bisan gani imo kasing-kasing di ka kaibaw, kag giilad ka na. According to mine heart, because there is a mission, there is a purpose. God will give knowledge to the pastor to give it to you according to your need. And that is very vital. That is very important. Mao na nga imong loyalty to sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang kanang tawo nga gihatag sa Ginoo nimo, malipay ka, Lord. Imo nang iampo noon. Lord, panalangin taon niya akong pastor, nga malusot gini ang akong gikinahanglan. Matudluan jud ko niya sa imong gusto nga makatunan nako. Mao na dapat concern nimo, mga igsoon.
Di kay mangita kag sayop ni pastor. Di na nimo trabaho Imong giguba hinuon ang alulod sa imong panalangin. Ikaw man sig buslot. Muna abot dito sa tumoy, gamay na nalusot sa imuha. Ang daghan dito mga dahon, mga abog. Tuwa dito na abot. Pero ang tubig, na imo magibuslutan. Ikaw man nangita og sipyat sa imuhang pastor. Ikaw mo naghikog mga igsoon. Are you listening? So dapat ang imong pagsalig tuwa gyud si Ginoo gyud. Tuwa si Ginoo. So say key thought ani mga igsoon. Prayer begins with dependence. Asa man ka nagsalig? So what's the point of praying kung wala kay pagsalig sa Ginoo? O bitaw mo ampo ka kay nisalig ka. Di ba? Kay kanang bitaw kuan, ang uban kanang kung pasultion ba? Ari jud kong kuan, papa gyud ko gyud. Papilion ko magpapa, ari ko papa salig oy. Sa na kuyawan kasi gitawag. Ma! Nawara. Asam gyud tinuod na. Nga naman ta nga ato tawgon makuyawan ta mama. Wag mi yun, pa! Or makahadlok si mama. Unsa may... Basta bitaw makuyawan ta or kanang hapit na mahog, hapit na inguna na ba? Ang atong tawgon anang higayuna nga naa tay panginahanglan, mama. Di ba? Ma. Kuyawan ka kanay ungo, ma. Murag si mama may comforting kuan nimo person. Dili lagi si papa lagi. Ngano kana? Atungod kay si mama may pirmi makitaan sa mga bata. Pero kanang ang papa nimo naasad. Nganong malagi hapon lagi. Makuyawan ba malagi hapon? Naagi na ikuan. Ambot lang naagi na ato niya na tuki-tukion. Pero ang imong dependence dapat naagyon si Ginoo. Dapat na si ayaw huwat og linog nga musikay ingon Ginoo ko, Ginoo ko, Ginoo ko, Ginoo ko, Lord tabang. Samtang wa pay linog mga kaigsunan sa kinabuhi. Sampit na si Ginoo. Number 2, security in the Savior. Security in the Savior. Naitoken si David ani mga kaigsunan. God's goodness and mercy are the foundation of David's confidence. Is God good? How good is He? Enough ba nga masalig na to atong kinabuhi sa Ginoo? Di, all out na. Ayaw na kadlok-kadlok. Mabuhi ka ta ni. Makuan ka ni. Kanang may tabo ka ni. Ginoo nagud na imuha gibuhatan ana ngano man di pagkamusalig. So ang goodness sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo mao'y pundasyon ni David mga kaigsuonan sa iyang kumpiyansa sa Ginoo. So dapat kita pod ingon ana sad ni believe ta that God is good. Ni believe ta nga ang mercy sa Ginoo suma good personal experience nato. Kita may nakaibaw mga kaigsuonan sa atong kaugalingon unsa ta kabadlungon at tubangan sa Ginoo. No? Magbinutan nata atubangan sa tao, pero atubangan sa Ginoo mga kaigsuonan, nakibaw gyud ang Ginoo unsa ta nga klase nga tao, pero tan-awa na gud ang mercy sa Ginoo mga igsoon. Ma-question ba na nato? Nga gialaw ta gihapon sa Ginoo nga makapangalagad niya, gialaw ta sa Ginoo nga makasimba, gialaw ta sa Ginoo nga makasabot sa iyang pulong, gialaw ta sa Ginoo nga mag-enjoy sa iyang provision. Wata niya putli mga kaigsunag, mga veins diha pwede ba na kagagmay ra ng mga veins sa tuong utok, makalimot na tagkinsa ta. Di ba?
complicated kay ni ato lawas. Naray usa nga mga putol ani sa ilaw, mga kaigsunan, goodbye. Pero tanawa, giunsa ta pag-sustain sa Ginoo sa iyang mercy? Di ba? Medyo kalimot. Mga igsoon, grabe na yun na nga, kuan yun. Grabe na kasakit ba? Niya, tungod sa iyang mercy, wala ta nahurot. Tungod sa iyang mercy, wala ta napuo. Tungod sa iyang mercy ha, wala ta na konsumo ni Satanas. Konsumuhon, biyak yun ta. Kita hutdon, magyud ta niya yun. Pero di yun niya ma-eliminate mga igsoon ang iyas Ginoo. Ingon anak kanindot ang mercy sa Ginoo mga igsoon. Bisag kita, igsunod-sunod ta siyawa mga igsoon, pero ang Ginoo, ang iyang mercy, naagyapon naghuwat. 5-7. Yung Bible, for thou, Lord, art good and ready to forgive. Tanawa? Ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. O, kano sama na ang kanang forgiveness, mga igsoon, nga giingon diri, kanang ready to forgive. Iya ba nang punpuno ng iyang forgiveness, sa diyang nangayo na ka, o ang iyang forgiveness, andam na, sa diyang muduol ka. So it means, sa side sa Ginoo mga kaigsunan, wala pa kaniduol, ready na. Nganon di ba tayo maduol? Nganon sila nakasata, dugay-dugayon man nato. Ato mang ipa-interest. Mura man nag-savings inoon. Kaya nga nung bugat ang kinabuhi sa Kristohanon, dagko na kay interest atong sala. Mga anak magulagol. Pero kung ang imong attitude mga igsoon, kada issue, istoryahan, uy, sala ni, mga itag pasaylo, unya kauman repent, gaan ang kinabuhi. Wa kay ilukbak ba nga sulbarunon or husayunon. Kapoy kay na, uy, dinumiro na guna imuhang kaso nga kanang sulbarunon sa imong pamilya. So kung dinumiro na mga kaigsunan, you don't know how to forgive, ikapila na karon ang musunod. Ikapila na. Mayong kagag ikaw sa kalibo, di kong tuo. Pirti na naghana, ingon ana nakabugat ang imong kinabuhi, nga sa dihang naay gamay, ginagmay lang mga kaigsunan nga sipyat, dako na kay na sa imuhang kinabuhi. Kinsa may naghatag og problema sa atong kinabuhi, kita ra pud. Ready ang Ginoo. Ang iyang mercy, ready. Klaro kayo ang giingon ni David, for thou, Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Ang problema, ang pagtawag. Ang pagtawag. Okay ba mo nga no? Magdepende maguni, ang kaning tao mga kaigsunan, naagyot tay sintro sa atong kinabuhi. So, depende ko ang imong paghigugma, asa nimo nabutang. So kung panalitan ang usa ka tawo, ang iyang gihigugma, ang iyang ragyog ko, galingon, mo rin yung labanan niya. He will fight to the death. I-fight yun na niya iyang right. Bahala nagmasakitan mo tanan. Pero pag iyang paghigugma tuwa sa lain, mo nang tawhan ang agaan kay mga kaigsunan o auras kinabuhi kay di man ang iyang kaugalingon mo'y naguna. Ang iya pangitaw na kanunay, kanabitawng, kanang settlement. Ang pangitao niya kanunay kanang asa man ta malinawon diha ta. Pero kanang mga tao nga ang kaugalingon, di sakit kayo. Bugat ka na imong kinabuhi, suldian ka. Gasagyad ka pirmi. Kay gamay kiskis sa kinabuhi, dako na kayo na issue. Are you listening? Kana ngay bangga ba? Bangga. Ang imong concern, ang imong dahil sa kinan, wa kay baw nagkirig-kirig na to dito. Magbaw ang tawag, asa man ang imong concern. Mo nakita ang ato paghigugma, naa sa Ginoo. Awa na. According to what the Bible says, plenteous in mercy.
unto all them that call upon thee. Agaan kay kinabuhi, kay nakaibaw man ka, dibilib man ka nga, ang Ginoo di mahutdan sa kaluoy, oy. Ang Ginoo andam na mo pasaylo na ko, eh. O so kung ingon ana nga itong pagtuo mga kaigsunan, mutago pa tayo nga kita'y nakasa. Kaya mga tao, mo nakasa, mo pa'y mo fight. Naku, pwede pa lang, taguan yun. Hantos ka ba tayo, taguan ta ni digit mo saba. Niya, hantod ka no sa mana, di mo mapasan, bugat mana. Mas may tugaan na ni mo dayon, mo niya itabo, mo niya buhat. Bugat kayo niya, akong dadon. Di tapos, naaman ang pagpasaylo. Ang pagpangayo sa pasaylo. Moil, gilisod-lisod na to. But there is always security with the Savior. Mga igsoon. Verse number 6. Ingon si David, give ear, O Lord, unto my prayer, and attend to the voice of my supplication. 7. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Sigurado kayo si David, mga kaigsunan, na diha makita ang security ni David. Ang iyang security na adiha sa Ginoo. Yung maminaw yun ang Ginoo. Ay may mga tao nga di ta paminahon, pero ang Ginoo mga kaigsunan ready. Ang mga tao pa ngayon natong pasaylo, mayon pa nga i-probe sa. Ang Ginoo dili na siya moingon ana because He sees your heart. When you ask forgiveness, nakita niya mga kaigsunan nga tinuod ready na siya. Ang reason lang nga di ta mapasaylo because we are not true. We are not true sa ato ang pagpangayog pasaylo. And that is why, ang nahitabo mga kaigsunan, wala, bugat ang kinabuhi. Because of the sin that we have. Bugat man ang sin, labi na sapaw-sapaw na. Kaya usa ka sin, mapasaan pa na nimo. Pero magsapaw-sapaw na mga kaigsunan, bugat na oy. Di ba? Pareha na sa sin sa atop lagi, pero bugatan na magsapaw-sapaw na. Di nakakasabot asa may unahon ni mong sulbad ani sa imong kinabuhi kay perti na ni mong bakak diri bakak didto. Allah daghan kay kag nga nya lison ba na nga imong i-maintain ang naghimo kag imong kaugalingong story ba to make the lies daw sakto ba. Lisura na mura ka og director ana writer director unsa pa na ikaw pay aktor. Lisod na oy. Usa ka adlaw mga igsoon ma-disconnect yun na ang imong story. Because it's hard to remember. Kaya wapaya kay script. Made up rabaya na nimo. But diri kas kamatuoran, do sakit siya, pero bisag unsa o balibaliho pangutana, bisag pagkanusa, di gyud ko motuo nga di na magkukainom ana oy. Tanawa ra gud sa atong panggobyerno, daghan kay malimtanon. Pila man ka project ang gikuan, di naman anako may numduman. Posibliha po na anaw. Pirteng celebrate ninyo pagdawat ni mos project niya pagkauman nakalimot nakadawat baka ana. Di ba? So dali ka kalimot tungod kay gusto man nimo taguan. Lying mga igsoon is not the way to win. Usa ka adlaw matisod jud ka. Naay security sa atong manluluwas. Ug naa diha dapat ang atong security mga kaigsunan. Sa key thought ani. Forgiveness and mercy are always available to the praying heart. Praying heart ha, not the praying mouth. Because mouth will speak, but the heart communicates. Pwede man na ang imong mouth good, sige lang tabi. No? O sa kuwan pa, binisaya pa, bulala. Sometimes, wa nakakasabot, unsa na imong gipanulti. Kung paninglon ka sa imong mga gipanulti, wa nakaasa ato, daghan man ka ito. Oh. Nya usay mayo na ka giingon ba na nako? Wa na nasubraan na ka sa imong istorya kay mo nag istoryador ka ika. Di ba? Mabita na ningon sila a person who
who talks a lot, gamay rag knowledge. Iya man na iladlad tanan. Unya, kung imo na nagkuti-kutihon, wala na laing bag-o, kaya nga naman, naladlad na tanan. Pero katong mga lawom kaayo, mga igsoon, o knowledge, daghang kay naibawan, di yun na siya sigig istorya. Di ba? Kuan man na, kanang panultion man na, ang sapa nga, kanang banha kaayog tubig, mabaw. Pero ang katong hiluma, oy, pero flowing ba? Hilom kayo, kuyaw, kaya na nag-ambak-ambak diha. Kaya basig di nakakagawas. No? Ayun na siya debatiha, kaya basig. No, muna siya. Di ba? So, forgiveness and mercy, na available. Pero, ang imong heart mo'y giagad sa Ginoo. When your heart communicates, deha ang Ginoo mo kuan sa imo, tubag sa imo mga igsoon. Number 3, supremacy of the sovereign. Supremacy of the sovereign. So, sovereign na ha. Ang ipakita pag yun ni David, mga kaigsunan, siya gay labaw sa akong kinabuhi. Siya gay labaw sa tanan. So, David exalts God, uniqueness, and anticipates. Tanawa ha? All nations worshiping Him. Tanawa rin na niya anticipation nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan, sa tanang nation, mo worship sa Ginoo. Di ba mo nagisulti sa Bible? All the knees should bow. All the tongue confess. Kisa may confess the Lord Jesus Christ. Tanang moabot ang panahon, tanang tuhod, muluhod. Tanang dila, mga igsoon, magasulti sa ngalan sa Dios. In verse number 8 to verse number 10, usay gingos Bible, among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. Ang binuhat sa Ginoo, mga igsoon, ang iyang mga gitrabaho, di gyud matabunan, oy. Naay ni deny, pero di gyud pwede mataguan gyud. Naay ilang giusab-usab, gidoktor nila mga igsoon, pero di gyud nila ma-erase. Ang binuhatan sa Ginoo magpabilin. Ang binuhatan sa Ginoo mga kaigsunan magpabilin nga supreme. Sa tanan nga mga binuhatan aning kalibutan na wa gyud makapildi sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Naamay mga institusyon mga igsoon nga kuan mo rehab daw, ana rehabilitation, pero wa gyud komo mga igsoon sa rehabilitation mahimo aning pulong sa Ginoo. The rehabilitation of a person, mga drug addict, without the Word of God, igor na gi-recondition for the drug addiction again. Di ba? Pero ang pag-cleanse sa usa ka tawo na ay pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Mo nagiingon nga silyado ang pag-usab. Naagi absolute change nga may tabo sa usa ka tawo. Ingon ana kagrabe ang kanang mabuhat sa Ginoo mga igsoon, dili makopya. In verse number 9, it goes Bible, all nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Tanag binuhat sa Ginoo. Moabot gyud ang panahon na mga igsoon, nga wa na gyud ang Ginoo na gyud sampiton. Kay ikaw na sa ikaw na sa kanang tribulation, naman to'y peace, di pa sila mo sampit sa Ginoo. Pero ang other half, mga igsoon, ang tulo ka tuig og tunga, kasakit naman na. Didto na mga nakadungog sa pulong sa Ginoo, didto na makarealize sila, oy, fake man di ay ni. Satanas man di ay ni. Didto na, sakito na sila. Adto na may tabo, mga kaigsunan, nga pugso na ka. Wa na kay freedom. Luoy kayo. So dapat maghunaw-huna ta, mga igsoon, sa atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga ang Ginoo ilhon yun. Pero luoy kay ka nga niila kas Ginoo nga tuwa nakagisilutan. Naagyo day Ginoo. Nood yun day impyerno. O samtang karon pa imo na ning kuanon nga every knee
shall bow before the Lord. Every tongue shall confess. Tanan mo worship before God. So, mo ni siya mo encourage nato mga igsoon nga di kita mohunong og panulti sa ngalan sa Ginoo. Di ta mohunong og panulti sa ebanghelyo. Kay ngano man, gisaan na gud mahitabo lagi na. So sure na ang kadaugan. Sure na ba? Di pa ka mo duwa. Nga sure naman na. Klaro lang daog. Ya, hadlok-hadlok kagyapon. O verse 10. Ngano man ang mahitabo mani, for thou art great, and doest wondrous things. Thou art God alone. Wa na'y option. Kanda ko kay question mga igsoon, ang mga Kristohanon karon daghan kay option nga masaligan. Kay kung sa tinuod pa lang, wag gyud option ang Ginoo mga igsoon, maminaw gyud ka kinsa nagihatag sa Ginoo nimo. Ngano man, through that person, God will speak to you. Pero kung daghan na kay kag option, magkuan ka ta kanang mura bag atong iklaro ba kay in the multitude of witnesses manggod there is safety. Ngutan na ka taglaing pastor. Tay pa nakalimot ka unsay structure sa simbahan. Body. Mangita kag council mga igsoon o pila ka buktaw diha mamit nimos Bible. Scripture to scripture. No, okay sana daghan kay kag mga kuan pero mayong ka nga duda man mi sa among pastor. Niya mangutan ako no taglaing pastor niya. Lain masad ang kanang dealing sa Ginoo anang simbahan nga naay pastor pud na sila. Mura tag universal ani. Di ba? Kay insulto na sa imong amahan nga mangutana sa ko sa amahan sa ako ang amigo pa ha kung tinuod ba na imong giingon. Okay na mo ana mga amahan? Unya mingon din inakay kwan gisulti niya pagkahuman wala nito imong anak. Unya pagkahuman naay ni sulti laing papa. Yun na nga sakto gyud papa di ay. Didto pa kanito okay na ni sulti lain. Questionably ang imong kuan. Imong pagtuo. Questionably ang imong loyalty. So kung tinuod ka nga loyal sa Ginoo, tinuod ka nga ni-believe sa Ginoo, believe in His system. Believe sa iya pamaagi. Mga igsoon, di gyud mo withhold ang Ginoo sa iyang lesson para nimo. Di sa mo withhold sa iyang guidance para nimo. Ang problema lang, igabot sa imuha ba nga, uy, mura man, di ko ganahan, ani. Ato ko na ipangutana sa uban, big mauban eh. Amo na yung problema diha. Unya, dito ka nangutana sa wag isugo sa Ginoo para nimo. So that's the problem. O nang imong kinabuhi mo at stake, mga igsoon. So hinumduman nimo, kung i-believe ka sa Ginoo, sakto iya sistema. I will give you pastors according to my heart to feed you with knowledge and understanding. Kisa pa may kinahanglan nimo. Napa ba kailangan gikinahanglan to feed you with knowledge and understanding? Na may gihatag sa imo. Di ba? So, diha, i-pray na nimo kanang pastor nga gihatag sa Ginoo nimo. No, nga i-preserve si pastor, Lord. Nga ang imong mensahe ma-convey gyud niya gyud ngadto sa amoa. Para dili mi malinglan ni Satanas. Kay basig giyahan na ni pastor ngadto sa layo. Di na mi kapangalagad nimo. Alright? So, key thought. God alone is incomparable in power and glory. Asa pamantalain mo salig ani? God alone. Ingon si David, wala na ilain. Thou art God alone.
So kung alone mga igsoon, unya imong likayan, awa na. Mura na kag gahukas sa imong pagkatao. Wa na kay Ginoo. Di ba? Mura tabla ra ka atheist. Tingluoyan nimo. So may tabuan na, you will live according to your own principle. Asa pa may sakto diha. Nang imong gibasihan, ang imo naman kasing-kasing. Unya imo kasing-kasing, giwarningan naman tadaan mga igsoon nga mangingilad ng dako. Di gyud ka kahibaw nga nailad na ka. Mabito na, di gyud na sipyat mga igsoon nga ningon ang Ginoo pun-a ang imong unsa og pulong. Ang imong kasing-kasing. Pun-a ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Kay naa diha ang deceitfulness magikan. So kung mapuno na nimo sa pulong sa Ginoo, knowledge mga igsoon, knowledge ha, dili kay reading lang. Knowledge, meaning nabasa nimo, nakatunan nimo, na-experience nimo, nahimong knowledge. So mo na siya mo fight against sa imuhang heart nga deceitful. Mo na, salamat ta mga igsoon, nga naay triumph in times of trouble. So karon gisgutan ta ni David sa mga tokens. So nindot kayo nga Ginoo, masampit na to, maduulan na to mga igsoon, ready siya. Mao na nga dapat ang servant na agi pag-ampo gyud, supplication, then security in the Savior. Mao na nga si David, nindot kayo ang iyang pagsalig sa Ginoo, secured siya mga igsoon, dapat kita pud. And lastly, supremacy in the sovereign. Wa nay mulabaw pa. We only have one God. So let's worship Him. Nga siyara, mga igsoon, siyara, wa nay lain. I hope nga natin na learn this morning. Let every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the message that you have given to us today. I pray that you will bless each and every one to remember this message, O Lord. Walay laing Ginoo sa among kinabuhi. Walay laing sundon dapat kami sa among kinabuhi. Salamat kayo sa imuhang system nga gipadagan nimo sa imong simbahan. Salamat Lord sa mga katawhan nga imong gi-provide. And salamat usab sa pagpili nimo kanako Lord to lead your people. And please help me, dear God, not to be diverted, not to stop feeding them with your words, and not to be afraid in preaching even sa mga messages, Lord, nga medyo sakit paminahon, pero gikinahanglan sa matag usa. Nabangi ko, Lord, ikaw ra gyud ang makapahimo ana ug walay lain. Salamat kaayo sa mga prayers nga among nahatod kaganina, and I pray, dear God, na magpadayon ang amo ang pagkamainampuon diha kanimo, Lord, kay kung walay pag-ampo, dili mi makahibaw, Lord, kung unsaon na mo ning among kinabuhi. Ug salamat kaayo sa hinagiban nga imong gihatag kanamo, Lord, which is prayer, that we could communicate with you, Lord. And thank you for your mercy that is always available and will never be run out of it. Salamat kay Lord once again sa imong gugma kanamo. And all the glory and honor we give it back to you in Jesus' name. Amen.